Dapat din po nasa Thailand tayo. Pero iniisip ko ang matatandang kulubot. Walang magla-live. Ako na naman ang naiwan dito. Pesting yawa kayo. Ang daming event. Ako na naman naiwan dito dahil sa inyong mga matandang kulubot. Wala na naman magbabantay. Ako na naman ang magbabantay dito at ang aking kakambal, Bicol Soto. Wala sila Mike Cervera, Chris Ulo, Jake Magnus. Wala sila. Yung mga iba nandun sa Ilocos, sa birthday ni Apo Lakay. Tinabla ko yan para sa inyo. Hayop kayo. Sila nagpapakasarap. Ako, eto, sigaw pa rin ang sigaw, let. Tinawagan pa ako. Oy, nasaan ka na? Nandito na kami sa Bagong Pilipinas. Ikaw na lang hinihintay sa bus. Hindi ako pupunta. Walang magbabantay. Walang magbabantay. Okay, tamo nyo, may nangyari na naman sa Senado. Walang magbabantay. Ako na naman. Eto na nga po. Dumako na tayo, baka makalimutan ko tong topic na to. Meron pong bagong pattern na ginagawa po ang DDS Black. Pinipilit nila maging state witness si Sara Diskaya. Bilang isang Pilipino, ikaw, you, may sasabihin ako sa'yo, I will tell you something. Huwag kang pumayag na maging state witness sila. Don't you break your heart. Patayin mo si BBM, no joke. Diba? Ayan po ang pattern na gusto po na kagatin ng mga Duterte Black ng mga taong bayan. Ginagago po tayo. Sorry po sa word. Panggagago po ito. Tandaan nyo, pag nag-state witness yan, bababa ang sintensya niyan. Sila po ang top contender na kontraktor ni Duterte. Sila rin po ang nagkamal ng salapi ngayong panahon na to. Kung papayag ka, parang pinayagan mo rin sila na pinayagan mo silang mangurakot sa atin, Tolongges. Bakit iniingatan sila ng Duterte Black? Kasi po, may tahimik lang. At si tahimik lang, siya po ang nagbigay lahat ng pakonsuelo de bobo kay Diskaya. At pag nalaglag si Diskaya, nabuking natin, magbubukas ang CLTG, magbubukas ang mga bilyar, magbubukas ang mga Duterte, magbubukas ang dapat magbukas, at magbubukas din si Erap Estrada at Jenggoy Villanueva. Yan po ang kinakatakot nila. Kaya gagawin nilang state witness si Diskaya para hindi po mahalungkat. Pakinggan muna natin si Vico Soto na talagang kamukha ko. Information as to how they had operated in the as Pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya. Lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Ito na nga po. Pinakita ko sa inyo yan. May libro tayo na nakay toot. Hindi pwede sabihin.
Sa librong pong yon, makikita nyo po ang milyon-milyon kinita ng mga diskaya. Hindi ko na po pinakita sa inyo pero meron doon. Sila na maglalabas noon. Pinakita ko rin po sa inyo ang flood control. Hindi daw po magkakaalyado ang mga diskaya. Pinakita ko sa inyo yan. Hindi nila tayo mabubulag dito. Hindi po tayo tanga. Sila po ang tanga at hindi tayo. St. Matthew, St. Gerald, St. Alpha and Omega, iisa lang po yan. Ayan po yung librong hawak ko. Pinakita ko sa inyo. At ang flood control dyan, papakitaan ko rin kayo ng sample. Ayan po ang flood control. Bulacan, Santa Maria flood control. Tingnan nyo po kung gaano ang pundasyon. Sinlaki ng posporo. Patayin mo si BBM? No joke. Ayan po, Your Honor, Mr. Chair. I'd like to focus your attention to the exhibit Bebuti nga. In this exhibit, Your Honor, Mr. Chair, as you can see on the picture had the project of flood control by the Diskaya family of the St. Gerard. And in this picture, Your Honor, Mr. Chair, look at the foundation of the flood control. It seems like it's very, very weak. Your Honor, Mr. Chair. Okay, look at that, Your Honor, Mr. Chair. And they say that St. Gerard, St. Matthew, Alpha and Omega are different kinds of company. No, Your Honor, Mr. Chair. Since 2019, as per my book that I just got from the international resources, look, okay, thank you, Evelyn Cole, thank you. And they are saying, Your Honor, Mr. Chair, that the Diskaya family is being blacklisted from 2016 to 2022. Fuck. No, Your Honor, Mr. Chair. They are not blacklisted. 2016 to 20... No, not blacklisted. They are the top contractor, Your Honor, Mr. Chair. They are diverting the issue to be the state witness of this flood control, the Diskaya motherfucker. No! It cannot be. Okay? Because if they are the state witness in this flood control, the case, the plunder, the anti-graft and corruption will be minimum sentence only. And that is not enough for this stupid Diskaya motherfucker. What the fuck? Diba? Hindi po sila pwede maging state witness. Gaya po ng gusto ng Duterte Black. Huwag nyo linlangin ng tao, mga ulupong. Po yung ginamit rin nila para bang political party na rin, lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM, sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Ayan ba ang gagawin mong state witness? Literal na magnanakaw? Sa tingin nyo? Sino ba paniniwalaan nyo? Sino ba paniniwalaan nyo?
Diskaya o Vico Soto? Pusang ina. Hindi nyo paniniwalaan ng Vico Soto? Seryoso kayo? Sinisiraan pa si Vico Soto ngayon? Seryoso kayo? Ang lumalabas pa daw si Vico Soto ang sinungaling. Dapat daw state witness si Diskaya. Seryoso kayo? Pumapayag kayo maging state witness si Diskaya? Parang pumayag na rin kayo na hindi sila managot. Hindi naman pwede kasing ingudgud natin ang mukha nila. Hindi naman pwede kasing planchahin natin ang mukha nila. Masama yon. Masama. Pero huwag kayong papayag na sila ay gawing state witness. Dahil bababa ang sentensya yan. Dapat maximum po ang makamtan nilang hayop sila. Hindi kayo papayag ng ganon. Dapat maximum ang sentence ng mga ulupong na yan. Bakit pinipilit netong mga bobong Duterte Black na sila'y gawing state witness? Ano kayo, baliw? Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. Oh. So, medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, nangungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig. Oh, inconsistencies kagad. Sabi nila, bumitaw sila sa LGU pero diretso pa rin. At makikita rin dun yun sa libro na binigay ko kay Blanc. Oh, yan ba ang gagawin mo state witness? Kinaugalian ng magnakaw? Kinaugalian ng maging mandarambong? Kinaugalian ng magsinungaling? Anong sabi ni Vico Soto? Diretso. Ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan. May mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city. And we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Soto. Ang, You mentioned in your total contracts po nila. Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Diskayas. So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ayan po, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Sinungaling si Curly, ang asawa niyang si Sarah ay magnanakaw. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Yan po. Ngayon, dumako tayo dito. Ito pong huling Blue Ribbon. Congratulations, Marcoleta. Pinakamabilis na Blue Ribbon na tatanggal na chairman. Let me acknowledge the Pinakamabilis. Pinakamabilis na chairman na tanggal. Congrats. Ngayon, eto, dito tayo. Timbangan. Kanino ka maniniwala? Senado o Kongreso? Ano ba natutunan nyo sa Blue Ribbon? Pagka-grandstanding ni Estrada? Pagka-grandstanding ni Bato Marcoleta? Ganun ba investigasyon? Tanungin ko kayo, nakakuha ba kayo ng screenshot? Nakita nyo ba yung lamesa? Lamesa ng pera? Wala. Wala. Oh.
Grandstanding, 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 puro grandstanding. Eto, papaniwalaan nyo to? Papaniwalaan nyo? Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang ebidensya na nag-abot ka kay ganito, nag-abot ka kay speaker, nag-abot ka kay Saldico, nag-abot ka kay ganito? Hindi natin kinakampihan ng mga sinabi niya, ng mga congressman. Pero pakitaan mo kami ng ebidensya. Pero si Bryce, yung bagman ng Bulacan, ng DPWH, may ebidensya. Ngayon, bakit nyo sinasagip ito? At sa ganyang salita niya, nagbigay po ako state witness na? Are you sure? Wala naman silang pinakita. Anong pinakita nila dyan? Po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po Marcelino Teodoro, binabanatan natin, kalaban ni Coco. Kakaupo pa lang? Nakakuha na kagad? Sure ka ba? Di ba talo si Coco Pimentel bilang congressman? Kakaupo pa lang bilang congressman? Nakakuha na kagad? Paano mo gagawin state witness to magnanakaw na sinungaling? Si Teodoro kalaban ni Coco Pimentel yun. Ngayon pa magiging congressman. Nagnakaw na daw. Bakit sinasagip netong Duterte Black at ang bulok na kinalimutan ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, sila Diskaya? Diba? Ay, Mami Norma, thank you po. Mami Norma. Bakit? Ano ba pinakita nilang ebidensya? Tingnan nyo nga to. Anong ebidensya dyan? Nasaan ang ebidensya pinakita nila? Wala silang mapakitang ebidensya sa bulok na Blue Ribbon Committee na to. Wala tayong nakuwang ebidensya. Pinakita lang nila ang estado ni Bryce. Kinontempt nila si Bryce para hindi po makatestigo at ayun na nga po ang nangyayari. Eto na tayo. Dito na tayo. De La Rosa is seeking the floor. You are recognized. Thank you, Mr. President. The last time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued commitment order to the USA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Rame. May I Tama. Bakit dapat dalhin sa PNP custodial? Bibigyan ko kayo ng sample. Natatandaan nyo to. Ano talaga ang sinabi sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. Naalala nyo yan? Naalala nyo? Naalala nyo ba yan? Yan po ang iniiwasan natin. Nagagapangin nila, maaari nilang lasunin, maaari nilang takutin si Bryce Hernandez, ang bagman. Diba? Anong ginawa nila kay Guban? Ganyan po ang ginawa nila kay Guban. Tinakot nila yung mama. Tinakot nila kapag binanggit si Michael Yang.
Binanggit si Pulong Duterte. Delikado ka na, Guban. Oh. So that is their plan. So doon po nila ako ternitin. At may kasama po yan. Hindi po guard. Empleyado ng Blue Ribbon na babae. Oh. Kasama empleyado ng Blue Ribbon. Eh, sino ba involved? Staff ni Jinggoy. Oh. Kaya matalino po ang Senate President ngayon. Hindi nyo maloloko, inunahan na kayo. Oh, ngayon, balak nyo targetin si Bryce, ang bagman, para maligtas kayo. Pwede nyo patayin yung tao eh. Oh, pag namatay si Bryce, ligtas na si Joel Islord. Ligtas na si Jinggoy, J.I.A. Jinggoy Islay. Oh. Kaya nga ako nga po binuksan eh. Dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Oh. Inadmit niyo po. Sana admitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Oh. Dahil... Thank you, Mr. Jimmy Guban, Mr. Chair. Yan po ang iniiwasan natin. Ngayon, pinagpilitan po nila ngayon. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, or during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said, Hindi po, Mami Irene. Kaya po pinadala doon kasi mamaya malalaman nyo, mamaya. he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi ako President. pumayag. Correct. So what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Still under the care of the OSA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during the he's Usapan naman hearing eh. Hearing ang usapan. Pero iba yung salitang kaligtasan. Yun po ang iniiwasan ni Tito Sen. Pinaiingatan niya yung kaligtasan ni Bryce. Kasi delikado po. May 2 sangkot na senador. Wala tayong tiwala sa makanyang mga yan. Baka maulit na naman yung kay Guban. Tinakot-takot po. Nakita nyo naman yan at narinig sa Kongreso. Tinakot-takot po si Guban na wag sabihin. Mauulit yan. Eto po, bigyan ko kayo ng senaryo. Paano kung unti-untiin nilang patayin si Bryce? Bakit? Nakakontempt yan. Ang magpapakain, Senado. Kung lagyan nila unti-unti ng insecticide yung pagkain. Oh. Lasunin nila. Wala na. Hindi po natin kinakampihan si Bryce. Kung maaari rin po, plansyahin natin yung mukha, plansyahin natin dahil kupal din yan eh. Pero isa po ang bagman. Bagman yan. At ang bagman po, kung kukuha ka ng state witness, yan ang state witness. Kasi siya ang nagpapadala ng pera. Hindi mo dadalhin kay Diskaya. Anong ginawa naman? Walang pinakitang ebidensya. Si Bryce, cellphone niya, sinuko niya. Ganon ang state witness. Ganon ang nagsasabi ng totoo. Si Diskaya, namilipit kay Luistro. Ngayon, pag nilason nila si Bryce, unti-unti nilang nilalason. Pwede na sabihin na nagpakamatay. Kasi, natatakot na siya sa sambayan ng Pilipino. Inunahan niya na.
Napakadaling sabihin yun. Oh. Pwedeng sabihin na ng agaw ng barel. Gustong tumakas. Pwede nilang sabihin yun. Tingnan nyo po dito kanina. Gigil na gigil po sila Marcoleta, Bato, Cayetano. Gigil na gigil sila na gusto ibalik. Bakit? May state witness kayong sarili si Diskaya. Anong kinakatakot nyo kay Bryce Hernandez? Yon ang tanong natin. Bakit natatakot kayo? At kailangan laging nasa radar nyo yung Bryce Hernandez. Ang dapat di ba yung radar nyo si Diskaya? Oh, badamay nyo na naman si speaker. Kung di ba naman kayo bobo, ayaw umatin ng tao sa inyo. Kasi kung katiwa-tiwala yung blue ribbon nyo, nilabas niya yung ebidensya na isang lamesang pera. Pero hindi daw siya safe dyan. Dahil kasabwat daw si Jinggoy at si Joel is Lord. Oh. Ngayon, anong ginawa ni Tito Sen? Nilipat niya sa krame sa PNP. Bakit? Ang nagbabantay doon, OSAA, ibig sabihin, mga senador, mga sergeant of arms pa rin ng Senate. Kailangan nilang protektahan ng bagman na yan. Dahil pag pinatay yan, pag may nangyari yan, ligtas na si Joel at si Jinggoy. Ligtas na. Pag nilagay yan dun sa Senado, maguguban yan. May ID ka lang ng blue ribbon. Hindi pa nagpapalit doon si Marcoleta pa yung blue ribbon eh. May ID ka lang ng blue ribbon, pwede mo nang makausap si Bryce. Isang takot lang dyan, papatayin ko yung pamilya mo. Damay ko dito, pamilya at anak mo. Papatayin ko. Kita mo sa hearing ng Kongreso, may tumatawag na hitman kay Mendoza. Diyan, babaing ka lang dyan. Papatayin ko yung anak at pamilya mo. Lahat ng malapit mo sa buhay. Papatayin ko. Oh. Ano mangyayari? Kinabukasan, si Bryce Hernandez, babaligtad na. Bakit? Tinakot na eh. Ngayon, hindi na magsasalita yan. Hindi na magsasalita. Oh, yan ang gustong gawin ng mga DDS bobong senador. Ang tanong, isipin mabuti, mga libag, mga sambayan ng Pilipino, mga kababayan na nanakawan na katulad ko. Ma'am Ruby Bakuli, thank you. Ang tanong po mga kababayan, mga karayuma, bakit sila nakatuto kay Bryce Hernandez? Yan po ang sagutin nyo sa isip nyo. Bakit natataranta sila kay Bryce Hernandez? Bakit hindi na sila natutulog sa gabi kay Bryce Hernandez? Bakit hindi si Diskaya na pinakamalaking nakurakot ang asikasuhin? Bakit si Bryce Hernandez? Kasi yan ang maglalaglag sa kanila. Pakinggan natin. Still under custody of the Senate. And therefore, Let him be jailed here, Mr. President. indirects, we had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as... But Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of... Yan, ganito po yung senador na bobo. Tama mo kung gaano ka bobo. Bobo po ito. Sa lahat ng bobo, sa lahat po ng bobo, kung may PMP chip ang bobo, eto po yun. What the fuck?
Ito po ang PNP chief ng mga bobo. Pakinggan nyo.